Ang lakas na ng engine brake ko. Kamakailan lang, yung engine brake ko, napapansin ko, medyo humihina na. Bumiyahe kami papuntang Tagaytay and dun kami dumaan sa may papuntang Marcos Mansion. Nakalimutan ko anong tawag sa lugar na yon. So hirap kami sa paakyat and then lalong lalo na sa palusong, no, sa pababa. So bumubulusok talaga kami pababa kahit na nakasegunda or primera na ako. Kumbaga hindi na kami natutulungan masyado ng engine brake. Dati kasi kahit dumaan kami doon, nakasegunda lang ako, mabagal yung pababa namin kahit may karga kami. Ngayon hirap talaga. Papakita ko sa inyo yung video ng example ng pababa namin. Ito yung bumiyahe kami papuntang Tayak Hills o sa Tanaw, ano ba yun? Tanaw Rizal, sa Tanaw Rizal. Sa may Rizal Laguna, malapit sa may San Pablo. Tarik ng ano, pababa. Grabe. Ang hirap na ito. Pwede tayong mag-slide pag paliko. Pe-premiera ko na. Tarik ko. Kailangan dahan-dahan lang. Grabe. Dito ata ako sabi. Dito yun. Pero tingin ko kaya naman, wag lang malikot. Sakit sa kamay. So, kumbaga, hirap na hirap akong magpreno, masakit sa kamay kasi wala na masyadong engine brake. And then napansin ko rin na nag-i-slide na siya sa tuwing magkakambyo tayo or magpapalit tayo ng gear. So delay yung response nung makina natin. Actually sa clutch talaga siya. And then yung motor natin is almost 2 years na sa May. And then nakaka 26,000 mahigit na odo na siya. Kaya feeling ko naman sulit na yung clutch ko, no. Siyempre ang ginawa natin, pinapalitan na natin yung clutch lining natin. Parang kaya ako, nabalita ko. Pagka naman naging... Kaya ako, tatry ko. Tanongin sa ST. Kasi malapit na Sa April, may pangkain na ako. para niyanda nyo mo. Ayaw ko ah. Sabi lang yun. So kung maghahanap nga pala kayo ng kapalit na clutch lining ng CR152, mas maganda na Honda genuine parts yung ipalit natin. Naghanap-hanap nga rin tayo sa Facebook, sa internet na kung ano ba yung kaparehas nito na clutch lining. So ang lumabas ay yung Honda TMX 155. Yung Supremo ata yun. Hindi ko alam kung yun nga, basta yung 155 na TMX. Nung pinabuksan ko na nga yung clutch natin, it turns out na kaparehas nga, saktong-sakto nga yung TMX 155 na clutch lining dito sa motor natin. And kanina lang yon, no, kaninang umaga lang ako nagpapalit. And then ramdam ko agad yung yung kapit niya, no. Kasi nga parang last year ko pa nararamdaman yung sliding sa clutch natin sa tuwing nagpapalit tayo ng gear or nagkakambyo tayo. I-check natin kung bumalik na sa dati yung ating engine brake. So ito, nakasegunda tayo. Okay, goods na siya. Hindi na siya tulad ng dati
na sobrang palusong kahit naka-primera. So, ayan, naka third gear tayo at hindi pa rin siya palusong. Ayan o, controlled pa rin. Fourth gear. Very good. Tumama na yung engine brake natin, kumapit na. Third gear ulit, third gear. Meron pa ditong mas palusong eh. Most of the time, nung maayos pa yung engine brake ko noon sa stock, segunda lang. So ngayon, tatry din natin ng segunda lang din. Kasi recently lang, nung hindi pa tayo nagpapagawa, first gear ginagawa natin para lang hindi tayo dumaus-us. So ito, nasa third gear tayo. Third gear pa lang. Tingnan natin. Actually maganit na eh, kahit third gear lang eh. I think hindi na natin kailangan magsegunda. Try lang natin. Parang maganit naman na. Ayun o, hindi na gumaandar o. Ang hangin nga lang. Ayan o, okay na siya. Third gear. Goods na goods. Hindi ako nag-throttle. Ang daming natawid dito sa Kabuyaw nang wala sa pedestrian lane. Medyo magugulat ka na lang, meron ng nakaamban tatawid. Dami pa namang pedestrian lane dito. Ayan o, sunod-sunod, pero hindi naman doon tumatawid mga tao. Ipapakita ko sa inyo kung kailan ba yung nangyayari na sliding, no? Yung sinasabi kong sa tuwing nagpapalit ng cambio o ng gear. Yan, hanap lang tayo ng maluwag-luwag. Actually, hindi ko alam kung saan tayo makakahanap ng maluwag dito sa Kabuyaw. Lagi kasing traffic dito eh, kahit hindi rush hour. After ng stoplight, i-demo ko sa inyo kung kailan ba nag-slide doon sa pagkakambyo. Para if ever na ganun na rin yung sa inyo, ibig sabihin, kailangan nyo na rin palitan yung clutch lining nyo. Yan. Primera, segunda. Yun, nagre-react siya agad. Nagre-react siya agad pag nagpapalit tayo ng gear ng mabilisan. So, ganito naman nangyayari. Ganito, i-demo ko sa inyo kung paano yung delay or yung parang nag-slide. So, nasa tercera na tayo, di ba? Bababa ako ngayon sa segunda kasi pepreno tayo kunwari. Yan, segunda. Primera. Yun, tsaka pa lang siya bibirit. Kahit i-throttle mo na. Yun yung sliding sa clutch. Demo pa tayo ng isa. Okay, demo pa tayo ng isa. After ng katapatan intersection na ito. Yan, primera, segunda. So, di ba? Yun yung normal. Yun yung normal. Daming motor. Delikado. Sisingitan sila. Kakaliwa yan yung truck papunta sa Nestle. Titigilin dyan, kaya delikado tayong overtake dyan. Demo lang natin pero hindi na talaga delay yung clutch lining ko ha. O yan, nasa segundo tayo. Papalit akong gear. Yun, tsaka gaganon. Yun, nag-slide yun. Kahit naka full throttle na. So, syempre, dinadaya ko lang yung throttle ko para ma-demo sa inyo. Segunda. So, ba-demo ko sa inyo pag delay, ganito. Tercera. Yung ganon. So sana nagigets niya, no? Kasi pangit talaga pag ganon na yung clutch lining nyo. May effect yan sa engine brake. Dami natawid. Meron namang overpass. Parang mga tangeno. Dalawa nakasalpak dito eh, no? Kahit gusto na mo, napakalamin na eh. Oo nga ho. Si kuya tanga daw natawid, wala namang helmet. Huwag na natin pakita yung mukha ni kuya. Sinasabihan ni kuya yung tumatawid na tanga daw. Kumbaga parang engot, diba?
Pero siya, wala man siyang helmet. Awkward. So yun lang muna sa ngayon. Sana naintindihan yung topic natin ngayon. Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video. Atin yan eh.